Lord, tinataas po namin ang gawain ito para ikaw ay maparangalan sa aming kalagitnaan at maramdaman ng bawat isa na ikaw ay buhay at makapangyarihan sa lahat at ikaw ay karapat-dapat lamang na tumanggap ng pagsamba at papuri, karangalan. Sa iyo lahat ng kapurihan, lahat ng karangalan, lahat ng matamis at masarap na pagsamba ay sa iyo lamang nauukol, Panginoon. At salamat po, Diyos, sa pagkakataong ito na ang iyong salita ay patuloy na mabubuksan. At ang aming pong mga puso na makasalanan ay patuloy mong bubuksan at maliliwanagan ang iyong mga salita sapagkat wala pong ibang mapapabago ng aming mga puso at isipan kundi ikaw lamang, Panginoon. Maapektuhan kami ng iyong salita ngayong umaga at nawa, Panginoon, ay patuloy kang mangusap sa amin. Kulang po ang aking mga sasabihin, pero kapag ikaw po ang nagsalita sa pagitan po ng iyong banal na Espiritu, ito po ay sapat na, Panginoon. Maraming salamat po, Diyos, sa mga bago na narito, Panginoon. Nag-pray po namin ang patuloy po ninyo pangungusap sa kanilang mga buhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. May sounds ba? Okay. Hello. Okay. Dinig ba dyan sa likod? Dinig ba? Dinig dyan? Okay. Ang ating pong topic nung nakaraan ay sa Old Testament, kay Habakkuk. At masasabi natin na kahit po matagal nang nangyari yung kay Habakkuk sa Old Testament, masasabi natin na ito ay kapakipakinabang pa rin hanggang ngayon sa atin. Hindi natin pwedeng sabihin na ang Old Testament ay para lang sa mga Israelita. Bagamat totoo naman na talagang ang Old Testament ay para lang sa Israelita at pwedeng magkaroon ng kaisipan ng maraming tao, ano ba ang kinalaman natin sa mga pangyayari ng araw? Sa kanila lang naman yon. Totoo yun. Pero ganun pa man, ay binigay po ang Bible ng lumang tipan at saka bagong tipan. Ibig sabihin, kailangan natin itong tanggapin as a whole. Ito ay kailangan nating pag-aralan, pag-isipan, pagmuni-munihan, dahil ito ay binigay, niloob ng Panginoon na ibigay sa atin, at dahil dito ay ang Diyos ay marunong, ito ay kapakinabang sa ating lahat. So, huwag niyo isipin na pagka Old Testament na pag-uusapan ay medyo light lang ang ating pagtingin. Kailangan pareho nating tanggapin ang Old Testament at ang New Testament ay salita ng Diyos para din sa atin sa panahon ngayon. Okay. So, dahil dito ay na-encourage tayo sa Habakkuk last time. Ito ay magandang encouragement dahil ito ay napaka-practical. Napaka-halagang kumbaga ay maski ako personally ay nung pinag-aaralan ko yung Habakkuk, talagang I was really it caught my attention na si Habakkuk pala ay hindi nagko-complain, kundi dahil sa kanyang malalim na pagkakilala sa Panginoon, kaya siya nagtatanong sa Diyos. Hindi ito ang pagkakakilala ko sa inyo, Panginoon. Ito ang pagkakakilala ko sa inyo. Ikaw ay makatarungan. So hindi mo pababayaan na ang iyong bayan ay ganun-ganun na lang ang ginagawa ng Babylonia sa amin. Yung kanyang pagtanong sa Diyos ay hindi bunga ng kanyang mababaw na pagkakilala, kundi isang malalim na pagkakakilala sa Diyos. At that caught my attention. Mahalaga yun. Hindi tayo kamukha, hindi dapat maging kamukha ng mga Israelita noong araw na kaya sila nagtatanong, nagrereklamo sa Diyos, wala bang tubig, wala bang ibang makakain, kaya sila nagrereklamo dahil sa kanilang mababaw na pagkakakilala sa Diyos. Kaya sila nagrereklamo, kaya sila nagtatanong sa Diyos. Pero si Habakkuk, iba si Habakkuk. Si Habakkuk,
Kaya siya nagtatanong sa Diyos dahil sa kanyang malalim na pagkakakilala sa Diyos. Anyway, ngayong umaga ay lumagtipan pa rin yung pag-aaralan natin at meron po tayong tema na kailangan natin ma-embrace. Kailangan natin itong yakapin dahil sabi ng Bible sa 2 Timothy, all is Scripture. All is Scripture. Ibig sabihin, lahat ng sinasabi sa Bible ay kailangan nating tanggapin, kailangan nating ma-embrace. At ito lang ang nagiging problema. Kasi ang tema natin ngayon, pakilagay na nga, ang tema natin ngayon ay biblical leadership. Biblical leadership. At pwede pong paki-edit yung us to one another. Gawin mong our joint effort. Mas maganda yun. Our joint effort. Biblical leadership. So, ang pamagat ng ating topic, yan yung tema natin for this month. Pero ang pamagat ng ating topic for this day is, next slide, Joshua and Moses and next slide. Moses and Jesus. Moses and Jesus, the law of reproduction. Medyo malayo doon sa Habakkuk. Law of reproduction. Moses and Jesus, the law of reproduction. Sa pamagat pa lang medyo unconsciously, medyo parang namimili yata tayo ng topic. Para bang yung Habakkuk, maganda yun. Kasi encouraging. Pero itong pamagat natin ngayon, yung tema natin ngayon about leadership, unconsciously, tanggapin natin. Sometimes meron tayong compartment sa ating isipan. Yes, makikinig ako, pastor, pero makikinig lang ako. Itong topic na to ay hindi ganong interesting. Pero meron akong sasite na example. Sa aking pong pagsama sa distrito natin sa ABCO, ay masasabi ko po na sa biyaya ng Panginoon at hindi ako magmamalaki dito, hindi ako nagmamalaki, wala ako ng pagmamalaki. At basura lang ang pagmamalaki sa Diyos. Sa tingin ko ay merong mas matanda sa akin, pero ako ay isa sa kumbaga ay pinakamatagal na nagpapastor. 31 years na akong nagpapastor sa biyaya ng Panginoon. Pero hindi yun ang dapat nating tingnan. Ito po. Kaya ako pinikwento sa inyo kasi sa aking pagsama sa distrito at sa pag-invite sa akin ng iba-ibang church na nagsisimulang ma-invite ako sa iba-ibang church, isa lang ang common problem ng maraming pastor. And that is, wala silang kapalitan sa church. Wala silang kapalitan mag-preach. Next month, mag-invite ako ni Pastor Edgar dyan sa may bandang Giginto. Siya lang nag-preach. Wala siyang kapalitan. Yung nag-invite sa akin last month, wala rin siyang kapalitan. Dalawa yung church niya. Isa dito sa Palit, isa sa Marilao. Lagari siya. At pagka ako ay na-invite, kumakain kami sa labas o kumakain kami sa bahay, yun lagi ang sinasabi ng mga pastor na mga kaibigan ko. Wala kaming leaders na katuwang. Meron kaming mga natetrain na leaders, pero yung aktual na pagtayo sa harapan at pangunguna ay problema. Salamat sa biyaya ng Panginoon, meron tayong mga elders na talagang tinatayo yung kanilang pagiging leader. At the people are feeding by the Word of God. Malaking bagay sa atin yun.
Gusto kong magkasundo-sundo tayong lahat kayong umaga mga kapatid. Kaya tayo merong ganitong pagtitipon. Kailangan maliwanag lang sa inyo. Kaya tayo nagkakatipon dito, kaya tayo merong paglilinis ng Sabado, kaya tayo merong leaders training, kaya tayo merong prayer meeting, kaya tayo mayroong pagde-delegate ng mga trabaho sa loob ng church. Hindi tayo narito para kumanta lang. And that is the common problem sa maraming Christian. Ang alam nila, umattend sa church at umawit pagkatapos tapos na. And that's the problem. Pero wala silang pananaw na kaya ako aattend ng church kasi meron akong motibo na hindi lang makinig ng salita ng Diyos, kundi yung naranasan ko sa Panginoon ay maisalin ko rin sa iba. Binago ng Panginoon ang buhay ko, gusto ko maranasan din ng ibang tao yun. Kami ni Ate Ana ay meron 2 anak, si George at si Gab. Pinagkatiwala sa amin ng Panginoon yun. At ito ay mensahe para sa mga mag-asawa. Binigyan kayo ng anak, pero kayo ay mayroong pananagutan na hindi pwedeng yung pananampalatayan nyo ay tumigil sa inyo. Kailangan ito ay magpatuloy sa inyong mga anak. Hindi pwedeng kayo ay nagkaanak, tapos lumaki, at wala kayong pakialam. Bahala siya, basta pag-aaralin ko siya, tsatsagain ko, magkakapera, magpambayad sa tuition fee, tapos mag-aaral siya, lalaki, bahala na kung siya ay maging Kristiyano o hindi. And that's the common problem. Hindi tayo narito para mag-awitan. Huwag niyo ako mami-misinterpret. Pero hindi pwedeng umaawit tayo sa Panginoon at wala tayong kaisipan na mag-reproduce ng buhay ng ibang tao na kung ano yung tinanggap ko sa Panginoon ay maisasalin ko rin sa iyo. Dahil nakatingin ang mga kabataan, listen, nakatingin ang mga kabataan sa mga present leaders at nakatingin ang mga Sunday school sa mga present leaders at kung ano yung magiging direction natin, yun lang din ang magiging direction. Huwag niyo kong ma-misinterpret. You are here not just to listen and sing. You are here to reproduce what God has done in your life. And you will pass it to others. Okay ba? Kasi kaya ito ay pag-aaralan natin kasi binigay ng Bible and we have to embrace it kahit na hindi tayo interesado dito sa topic na ito. Dahil ang full authority, wala akong authority dito sa church. Ang merong full authority sa church ay walang iba kundi ang Holy Spirit. And we must embrace the Bible as a whole. Whether we like it or not, meron tayong mga subjects sa Bible na hindi natin gusto at hindi tayo interesado, but we must embrace it as a whole. Okay ba? Okay. Kasundo-sundo na tayo. Mahalaga yun. Ang pangalang Moses ay sa Hebrew word, ang meaning niya ay to pull out, to draw out from the water. At ito ay nangyari sa kanya. Kaya siya nanguna doon sa paghati ng dagat na Red Sea. Naging literal yung pangyayari na to, na pangalang Moses. Kinuha siya sa dagat, at ito ay nangyari sa kanyang totoong buhay. Siya yung nanguna para hatiin yung dagat. Tama? Okay? Now, he became a redeemer to the whole Israel nation. Pinalaya niya mula sa pagkaalipin ang Israel.
At he became a mediator to God. Kapag nagkakasala ang mga Israelita, si Moses ang namamagitan sa Diyos. At siya ay nag-perform ng maraming miracles in front of them. Pero he died mysteriously. Tingnan niyo yung Deuteronomy chapter 34. Sana may Bible kayo. Deuteronomy chapter 34. Deuteronomy 34, verse 5. Tingnan niyo yung Bible niyo kasi para malaman ninyo na pinag-uusapan natin ay galing sa Bible. Okay? Deuteronomy 35, wala sa PowerPoint. Gusto ko lang na masundan niyo yung ating pag-aaral. Deuteronomy chapter 34, verse 5. At si Moses na lingkod ni Yahweh ay namatay sa lupain ng Moab. Okay, tingnan niyo yung title ni Moses. Anong title ni Moses? Servant of God. He is a servant of God. Ay namatay sa lupain ng Moab, tulad ng sinabi ni Yahweh. Inilibing siya nino. And this is very mysterious. Inilibing siya ni Yahweh sa isang libis sa Moab, sa tapat ng Bet Peor. Ngunit hanggang ngayon, walang kakaalam ng tiyak na lugar. Si Moses ay inilibing mismo ng Diyos. Just imagine that. Mismo ang Diyos ang naglibing. At hanggang ngayon, hindi malaman kung saan nilibing si Moses. He died mysteriously. Okay? Tahimik ang Bible tungkol sa kung saan at kung paano nilibing ng Diyos si Moses. Verse 10. Tingnan niyo verse 10. Verse 10. Mula noon ay wala nang lumitaw sa Israel na propetang katulad ni Moses. Is different. Na nakikipag-usap ng harapan kay Yahweh. Iba to. Okay? Merong exclusive relationship ang Diyos kay Moses. Siya lang ang nakikipag-usap sa Diyos ng harapan. Okay? Very exclusive. Tingnan niyo yung Bible, verse 11. Wala rin nakakagawa ng mga kababalaghang tulad ng pinagawa sa kanya ni Yahweh sa Ehipto, sa harapan ng Paraon at mga lingkod dito. Walang ibang nakagawa ng makapangyarihan at pangbihirang mga gawa tulad ng ginawa ni Moses sa harapan ng bayang Israel. Very, very, very significant yung leadership ni Moses. Pero, meron tayong kailangang mapansin. Okay? Meron tayong kailangang mapansin. Meron nangyari kay Moses bago siya mamatay. Deuteronomy 34 verse 9. Verse 9. Verse 9. Deuteronomy 34 verse 9. Doon din. Si Josue na anak ni Nun ay puno ng karunungan sa pamamahala, sapagkat ipinatong sa kanya ni Moses ang kanyang mga kamay. Sumunod sa kanya ang mga Israelita at ginawa nila ang lahat ng utos na ibinigay ni Yahweh sa pamagitan ni Moses. Bago mamatay si Moses, according to the scripture, ipinatong muna ni Moses yung kanyang kamay kay Josue. At dahil doon, ay sumunod ang Israelita sa kanya. Mahalaga yun. Dahil pinahalagahan ng Diyos yung panalangin ni Moses kay Josue. Dahil nakita ni Moses ang kahalagahan na merong siyang marireproduce na leader. Okay? So, ano ang kasunod ng Deuteronomy? Tingnan niyo yung Bible. Anong libro ang susunod sa Deuteronomy? Joshua. So, walang book of Joshua kung walang naipanalangin si Moses. Bago siya mamatay, he see to it na merong magpapatuloy. And that's very biblical. Ibig sabihin, ito ay isang bagay na kailangan nating tingnan.
meron bang magpapatuloy doon sa pananampalataya na nasa akin? Ito ba'y may pagpapatuloy ng aking anak? Very crucial yun. Very crucial yun. Nakikinig yung aking anak? Nakikinig yung aking asawa? Ang inyong mga asawa, ang inyong mga anak? Ganun din. Hindi kayo nagkaanak for the sake of panganganak. Nagkaanak kayo dahil meron kayong pananagutan na ipagpatuloy ang sinimulan sa inyo ng Panginoon. Okay ba yan? At ganun din sa church. Ngayon, dito sa Deuteronomy chapter 31, tingnan nyo to. Verse 1. Nagpatuloy si Moises sa pagsasalita sa mga Israelita. Ang sabi niya, 120 taon na ako ngayon at hindi ko na kayo kayang pumunuan. Deuteronomy 31. Bukod dito, sinabi sa akin ni Yahweh na hindi ako maaaring tumawid ng Jordan. Hindi na niya makikita ang promised land. Hindi na siya makakatapak doon. Nakita lang niya mula sa malayo, pero hindi na siya makakatapak doon, literally, physically. Ang Diyos ninyo, si Yahweh, mismo ang mangunguna sa inyo. Okay? Niliwanag ni Moses na ang Panginoon ang mangunguna sa inyo. Pupuksain niya ang mga bansang daraanan ninyo upang mapasa inyo ang lupain. Si Josue ang inyong magiging pinuno gaya ng sinabi ni Yahweh. Okay? Kung makikita ninyo, easy to it na meron kong magpapatuloy para masabot ang marating ang promised land. Pero rewind tayo ng konti. Kasi sa likod ng kwento na to, merong nangyaring mahalaga. Tingnan nyo sa Gawa. Gawa chapter 7. Gawa chapter 7. Kayo po ba ay nakakasunod pa? Amen. Gawa chapter 7, verse 29 to 30. Gawa 7, verse 29 to 30. Nang marinig ito ni Moises, siya'y tumakas at nanirahan sa lupain ng Midian. Doon ay nagkaroon siya ng 2 anak na lalaki. Verse 30. Makalipas ang ilang taon, 40 taon, samantalang si Moises ay nasa ilang na di kalayuan sa bundok ng Sinai, nagpakita sa kanya ang isang anghel sa isang nagliliyab na mababang punong kahoy. Okay, pwede po bang tumingin sandali dito? Ito ay, alam na niyo yung pangyayari, hindi ko na masyadong elaborate, pero for the sake ng mga bago, si Moises ay nakapatay sa Egypt. Siya nakapatay at may nakakita. So sa takot niya na siya ay maparusahan, tumakas siya ng Egypt. Wala pa siyang asawa nun. Binata siya. Tumakas siya ng Egypt. Dahil pinagtanggol niya ang isang kapwa Israelita. Kasi he found out na siya pala ay isang dugong Hudyo, Israel. Pero siya ay lumaki bilang magandang buhay sa Egypt. Okay? Pero, sa kanya pong pagtakas na yon, sabi dito sa verse 29, pumunta siya ng Midian. Tapos nagkaroon siya ng asawa, 2 anak na lalaki. Tapos makalipas ang ilang taon, 40 years, samantalang si Moises ay di kalayo, nakita niya yung nagliliyab na puno. So, 40 years. Just imagine, yung bayan ng Diyos na alipin sa Israel ng 400 years, marami nang nag-reproduce ng mga anak, at nakasanayan nila yung kaugalian ng Ehipto. Tapos, itong mga taong ito na napakarami. Ang sabi ng Bible scholar ay milyon ang bilang. Ang ginawa ni Moses, umalis siya ng Egypt, 40 years. After 40 years, nakita niya sa malayo ang nagliliyab na puno. Okay? At doon siya kinausap ng Diyos, and unexpected, siya ang napili ng Diyos para maging leader ng Israel para lumabas sila sa Egypt.
Pero, tingnan po ninyo ang Exodus chapter 3. Exodus chapter 3. Exodus 3. Verse, tingnan nyo yung mga reklamo ni Moses. Pinili siya ng Panginoon, pero siya ay, sa kabila nun, siya ay, kung kailangan lulusot. Okay? 3 verse, ano yung mga reklamo ni Moses? Chapter 3 verse, ano? Tingnan. Verse, number 1, ano? Verse, hello? Verse, okay? Yung mga pagtuto ni Moses, verse 11. Sumagot si Moses, sino po ako para humarap sa Paraon at ilabas ang bayang Israel mula sa Egypto? Sino po ako? Sino po ako? Okay? Who, me? Sino ako para humarap dyan? Okay? Next, ano pa? 3 verse. Sundan po nyo. Sumagot po kayo. Verse? Ha? Verse 13. Sinabi ni Moses, pupunta ako sa mga Israelita at sasabihin sa kanila na ako'y sinugo ng Diyos sa aming ninunong. Ngunit, ano po ang sasabihin ko kung tinanong nila kung sino ang nagsugo sa akin? Hindi ko kayo kilala. Una, sino ako para utusan nyo at mamuna? Pangalawa, hindi ko kayo kilala, Panginoon. Ano ang pangalang sasabihin ko? Ano pa? Tingnan nyo po yung Bible nyo. Verse, chapter ano pa? 14. Ha? Chapter 4, verse 1. Tingnan nyo yung 4, verse 1. Ano? Tinanong ni Moses, anong gagawin ko kung hindi makinig sa akin ang mga Israelita at hindi maniwala na nagpakita kayo sa akin? Pwede bang lumusot? Pwede ba ako mag-excuse, Panginoon? Paano kung hindi sila maniwala sa akin? Who, me? Who, you? Okay? Tama ba yung sentence na yun? Who, me? Who, you? Who? Anyway, ano pa? Ano pa ang excuse ni Moses? Verse 10. Sinabi ni Moses kay Yahweh, Panginoon, mula't-mula pa hindi ako mahusay magsalita. Bagamat nangungusap kayo sa akin, hanggang ngayon pautal-utal pa rin ako magsalita. Kung lulusot, lulusot. Pwede po ba tumingin sandali dito? Tingnan niyo yan. Pumipili ang Diyos na it seems para kay Moses, disqualified siya. Tingnan nyo ha. Meron ba tayong similarity kay Moses kapag bibigyan ng responsibility? Ha? Iba lang yung ating excuses, pero meron tayong mga excuses. Dahil hindi tayo interesado sa sinasabi ng Panginoon. Magaling mamili ang dyablo. Okay, nagsasalita ang dyablo ng Word of God. Natin yung tukso kay Jesus. Tukso kay Jesus nung time na, di ba, sabi, nasusulat. Di ba? Aalalayan ka ng mga anghel mo. So, magpatinulog ka. Tumalong ka. O hindi ba, makapangyarihan ka. Gawin mong tinapay yung bato na to. Nagko-quote si devil ng verse at magaling siyang mamili na kung saan yung word of God ay maiintay sa kanyang tagapakinig. Kamukha nung pagtukso ng dyablo, ng ahas na dyablo kay Eva, na kailangan yung babanggitin niyang word ay enticing sa kanyang pandinig. Pero God is different. Meron siyang sinasabing salita at yung kanyang salita ay alam niya hindi kagad magugustuhan ni Moses. Ako kanya ibig sabihin? And the same, it is true also with us. Namimili tayo
tayo ng mga words of God. At kung hindi tayo interesado, we make excuses. Pero sinasabi ko nga sa inyo, kailangan natin tanggapin ang salita ng Diyos as a whole. Kahit hindi tayo interesado na ibigin ang kaaway, ayoko nun. Ayoko nung ganung subject. Magpatawad sa kaaway na nagsalita sa iyo ng masakit. Hindi ko trip yun. Hindi ko kasundo yun. Pero kailangan kong tanggapin. Kailangan natin tanggapin. Nakikinig mo kayo? And that's true with Moses. Parang mukha yatang ito ay kontra sa Gawa 7:21. Tingnan yung Gawa 7:21. Pag wala sa ating radar, gumagawa tayo ng excuse. Gawa 7 verse 21. At nang siya'y itapon, inampon siya ng anak. Okay, tinapon. Alam mo yung salita niya yung natatanda niyo si Moses ay pinasakay doon sa may maliit na basket, pinaanod, tapos napulot siya ng prinsesa ng Egypto. Pinalaking parang sariling anak. Okay? Verse 22, tinuruan siya ng ano? Ng karunungan. Hindi siya tinuruan basta-basta ng karunungan, kundi tinuruan siya ng ano? Lahat ng karunungan. Tingnan niyo Bible ninyo. Tinuruan siya ng lahat ng karunungan ng Egypto. Engineering, psychology, everything. Medicine, management. At ang sabi rito, at siya'y naging dakila sa salita at sa gawa. Kung lumakad si Moses sa Egypt, kung hindi pa siya tumatakas sa Egypt, kung maglakad siya, utos lang niya. Yung hagot lang ng kanyang kamay, nanginginig yung mga cellphone. Wala naman sa Bible yun. Gawa-gawa ko lang yun. Pero that's how he rules. Siya na yung next leader na papalit. Son of Pharaoh, son, quote and quote, son of Pharaoh. Lumaki ng may karunungan sa buong Egypt. Pero tingnan mo, ano ang makikita natin dito sa kanyang pagmamalaki? Ano nangyari? Kung babasahin ninyo ang mga excuses ni Moses, ilang taon siya sa bago siya makakita ng ng apoy na puno, ilang taon na lumipas? 40 years. Mula sa pagiging makisig na lalaki. For over 40 years ang lumipas. After 40 years ang lumipas, kaharap niya ang Panginoon. At wala na siya may pagmamalaki. Ang sabi niya, Panginoon, hindi ako marunong magsalita. Kanya, nakanya. Sino ako, Panginoon? Hindi nga ako makapagsalita ng tuwid, pautal-utal pa ako. Mayroong nangyari sa puso ni Moses during the 40 years. Number 1, next slide, number 1, Moses went through the process of God. Moses went through the process of God. Tinanggap niya ang kahalagahan ng proseso ng Diyos. Tinanggap niya ang proseso ng Diyos. Very impressive yung pagharap ni Moses sa Parao in behalf of God. It creates wave. Ito ay gumawa ng alon sa pag-iisip ng mga Israelita at ang sasabihin nila, wow, si Moses nakikipag-usap kay Pharaoh para tayo ay palayain.
Tapos nabalitaan natin, nakipag-usap sa Diyos. Wow! Kakaiba yun. Lalong tumindi yung paghanga nila nung nabalitaan nila na ang tungkod ni Moses ay ginawang ahas. At lalo silang humanga kay Moses noong ginawa niyang dugo ang tubig. Pero lalo silang na-impress kay Moses. Nakikinig mo ba kayo? Lalo silang na-impress kay Moses. Noong pag sinabi niya, yung 10 salot, pag sinabi niya, mangyayari. Sa unang tingin, parang sumusunod sa kanya ang Diyos. Pero operated by God yun. Pero sa mata ng mga Israelita, wow, ibang klaseng tao to. Nakakagawa ng mga kababalaghan sa buong Egypto. Kaya masalo silang humangan nung nahati yung dagat. Nakuha niyo ibig ko sabihin. Pero tingnan niyo, ginamit siya ng Panginoon to be a leader. Pero bago siya gamitin ng Panginoon to be a leader, Moses had to go through the process. Kung kailan subject siya para magmalaki, pero tinanggal ng Diyos yung kanyang pagmamalaki for over 40 years, kaya kahit nagpapakita na siya ng mga dakilang mga bagay, at sabi ng Bible, walang makakagawa ng kanyang ginawa. Pero kahit na napaka-impressive ng kanyang ginawa, wala na siyang may pagmamalaking pride dahil nag-go through siya sa proseso ng Diyos. Bakit may umiiral na pride paminsan-minsan sa atin? Dahil meron pang kailangan tayong prosesong tanggapin sa Diyos. Na minsan iniiwasan natin yung proseso ngayon. Focus lang po tayo. Pero, okay lang yan. Okay lang. Mahalaga, habang lumalaki siya, alam niya na merong church. At sasamba sa Panginoon isang araw yan. Anyway, pero ganito po. Kahit humahanga ang mga tao kay Moses, hindi niya yun ginawang hindi niya yun, dahil alam niya, Diyos lang talaga gumagawa. Ginagamit lang siya ng Panginoon. Wala siya may pagmamalaki. Alam niya. Pero ganito. Alam rin ni Moses na ang mga himalang ito, nung pinupok na niya yung tungkol sa bato, lumabas ang tubig. Okay, at ang yung bato yun hanggang ngayon naroon. According to YouTube, hanggang pa rin dahil merong biyak yung bato at lumabas daw doon. According to history, lumabas yung tubig at tapos nila, totoo yung sinasabi ng Bible. Pero kahit na harap-harapan nilang nakikita at naaamoy sila sa hinalaan ng Panginoon, it is not enough to change the heart of the people of Israel. Okay po ba yun? Kaya, number two, Moses needs to stand as a leader from God to be God-fearing. Alam ni Moses na kailangan niya ng Diyos. That's the problem to most of us. Nafe-feel natin na wala namang nangyayaring masama sa buhay ko, kaya meron tayong tendency na maglaylo at maglaylo at hindi man binabanggit ng ating bibig na hindi ko kailangan ng Diyos. Pero the way you live ay pinapakita mo na kahit di ako mag-pray, kahit hindi ako magbasa ng Bible, okay lang. And that's the problem. Nakikinig po ba kayo? Alam ni Moses na kailangan niya ang Diyos. Kahit may pinapakita siyang himala, hindi enough yun para mabago ang puso ng mga tao. Listen mga kapatid, ang ating sagot sa panalangin, ay ulitin ko,
ito ay base lang sa habag at awa ng Diyos. Amen. Hindi nagbibigay ang Diyos ng mga biyaya sa atin dahil na-impress siya sa atin. Walang ka-impress sa atin. Ito ay bunga lang ng habag ng Diyos. At tandaan po natin, kahit na dinidinig ng Panginoon ang mga panalangin natin, it is not enough to change our hearts. It is not enough. Maniwala kayo sa akin. Kahit anong himala ang tanggapin nyo mula sa Panginoon, kahit digin ng Panginoon ang panalangin natin, hindi ang makapagpapabago ng puso natin ay hindi yung mga himala na yun. Amen. It is our inspiration. Salamat sa Panginoon sa mga biyaya na yun. Pero talagang makapagpapabago ng puso natin ay hindi mga himala, hindi answered prayer. Believe me. Hindi. Ang sabi ni Paul sa Romans 1, I am not ashamed of the gospel because it is the power of God for those who believe. Ang makapagpapabago talaga ng puso ng tao ay salita ng Diyos. Hindi ang himala ng Diyos, kundi ang salita ng Diyos. Amen. Hindi ako nagsabi nun, ang Bible nagsabi nun. Amen. I am not ashamed of the gospel. Ang gospel ay yung mabuting balita. Salita ng Diyos. It is the power of God for those who believe. Alam ni Moses na kailangan niyang maging God-fearing leader. At yung mga God-fearing leaders na to, they go beyond in impressing other people. Napa-impress niya yung mga Israelita. Pero kung wala siyang God-fearing heart, ibabaon niyo sa kanyang puso at lalaki ang kanyang ulo. Di ba? Tama po ba? Kakapal ang kanyang mukha. At magiging mayabang siya. Sasabihin niya, tingnan niyo ako. Walang katulad ko. Di ba? Pero alam niya na para magbago ang puso ng mga Israelita, kailangan may magbago muna sa kanya. Kailangan may magbago muna sa kanya. Sa mga magulang, tayo mga magulang, bago magbago ang ating mga anak, kailangan may magbago sa atin. Amen po. Okay? Moses did that. Hindi siya talented person na nakaharap sa America's Got Talent para ma-impress yung mga tao at para siya ihangaan. Wala siya sa Hollywood para siya ay magpahangat ng mga tao dahil sa kanyang talento. Pero alam niya, God-fearing leaders go beyond in impressing other people. God-fearing leaders go beyond impressing people. It is not their job. There is more than, alam ni Moses, meron pang masigit kesa dun sa pag-i-impress ng ibang tao. And this is called what? Number 3, Moses knew the importance of investing in the lives of others. Napakahalaga na sa tingin ni Moses, hindi pwedeng ako lang ang maging leader. Kailangan mayroong susunod na leaders para sa akin. He goes beyond in impressing others. Kailangan mayroong ma-prepare na leader at kailangan ay makapag-invest ako sa buhay niya. At yung nabasa natin, ano ginawa ni Moses kay Joshua, ano ginawa niya? Tinutungan ng kamay para i-control. Diba? In fact, investing is the highest form of discipleship. Sulat niyo, lalo na sa mga house church leaders. Investing is the highest form of discipleship. Pwede mo ba tumingin sandali? Okay, sige. Tapusin niyo muna yung sinasabi. Tapusin niyo muna. Investing is the highest form of discipleship. Pwede mo tumingin sandali. Sana hindi ako maka-offend. Pero kung
ma-offend kayo, in the name of Jesus, kaya ako po sasabihin. Hindi kayo naroon sa church o sa house church. O hindi, praise. Hindi kayo pupunta sa house church para lang magkain. Mahalaga yung kainan, lalo pag libre. Diba? Sarap kumain, libre. Pero gusto ko i-remind kayo na hindi kayo pupunta sa house church at ang motibo ninyo kasi may kain. Kailangan huwag kayo mawala sa focus. Kaya nag-i-spend ng time ang mga house church leaders to attend the leaders training. At sana mas maganda kung tayo lang umattend doon. Because we believe in investing the Word of God to other people. Okay ba? Politiko, hindi tayo narito para makiawit at manggaya ng umatin. Mga kapatid, I'm 50. Yung ba sa inyo, mga nag-iidaran na, sana huwag na maging issue yung mga bagay na petty reason kung bakit kayo umatin sa church. Sa mga hindi naglalayo ang edad ng mga iba, sa mga senior, hindi tayo nagkakalayo ng mga edad. At sa mga mas malapit ang edad sa akin, hindi tayo alam ko nagkakaintindihan tayo na. Alisin na natin yung mga petty reason at inisip natin yung inisip ng ibang tao. Kaya tayo pupunta rito because of the wrong reason, be mature. Kaya kung pumunta sa church, hindi para mag-expect kung ano ang sasabihin ng ibang tao o isipin ng ibang tao. Narito kayo for one reason, for God only. Para sa Diyos. O diba? Huwag pumikit ang ating mga mata na nabuhay kayo na ang iniisip nyo, iniisip ng iba. Kakinig ba? In fact, tingnan niyo yung Numbers 13:16. Next slide. Numbers 13:16. Sila ang isinugo ni Moises upang maging espiya sa kanan. Si Osias, na anak ni Nun, ay tinawag niya Joshua. Sa kanyang pag-i-invest, makinig po kayo, sa pag-i-invest ni Moses sa buhay ni Joshua, ang talagang pangalan ni Joshua ay hindi Joshua originally. Ang pangalan ni Joshua ay Osias. Osias, hindi Osias. Osias. At ang meaning ng Osias ay ano? Kaligtasan. Pinalitan ni Moses ng pangalang Joshua at nilagay niya ang pangalan ng Diyos. Ang Diyos ay aking kaligtasan. Dahil sa pag-invest ni Moses kay Joshua, nakita ni Moses yung kanyang sarili kay Joshua na disqualified, inexperienced. In fact, next slide, tingnan niyo yung reklamo ni Moses. Kung ganito lamang, sabi ni Moses, kung ganito rin lamang ang gagawin ninyo sa akin, mabuti pa yung mamatay na lang ako kaysa maghirap ng matagal. Sa Bilang 11 verse 15. At kung nakikita at narinig ni Joshua yun, sasabihin ni Joshua sa kanyang isip, wag na lang. Ako, gagawing leader ni Moses, pagpe-pray mo ko, wag na lang. Ikaw nga, hirap na hirap eh. Gagawin mo pa akong leader niyan? Ikaw nga, gusto mo mamatay. Ano yung na-expect mo sa akin? Sa araw, maging maikli na ng buhay ko. Nakikita mo ba? Pero ano ginawa ni Joshua? Sabi ni Moses, wala sa Bible nito, pero ang isip ko lang. Okay? Pero malapit sa truth. Sabi ni Moses, nakikita ko yung sarili mo sa iyo. In-experience ka. Pwede ka gumawa ng excuse. Pero ako, kahit marami akong excuse sa Panginoon, pero tinanong ko yung leadership. At Joshua,
ipapasa ko sa iyo yung trabaho. Nakikita ko kasi sarili ko sa iyo. Ang pangalan ko ay Moses. Hinamo mula sa tubig. At hindi ko pinano na ako'y magiging leader isang araw. Nakikinig po ba kayo? At marami akong dahilan. At tutol. Taas mo ang kamay. Yung mga may tutol dito. Yung mga tumututol sa Panginoon pag may pinapagawa sa Kanya. Tumututol. Taas mo ang kamay. May mga dahilan. Pero sabi ni Moses, pareho lang tayo. Pareho lang tayo. Kaya po, sa ating pagpapatuloy, ano kaya ang mangyayari kung tinanggihan ni Josue ang leadership? Ano kaya ang mangyayari? Bigyan niyo ako ng 10 minuto. Punta tayo kay Jesus. Mark 3:14. Sa slide. Mark 3:14. And he appointed 12, whom he also named apostle. Conscious si Jesus na hindi pwedeng siya lang ang gagawa ng ministry. Conscious at Panginoon. At tumawag siya ng 12 at meron silang job. What is their job? Number 1, read. Number 1, number 2, number 3, pero napakalaga ng number 1. He appointed them that they might be with him. Mahalaga yun. That they might be with him. Nilagay sila ng Panginoon to be with Him. Hindi agad sila binigyan ng responsibility. Ang number 1 responsibility nila ay to be with Jesus. To be with Jesus. To be with Jesus. To be with Jesus. Bago sila gumawa ng miracles. Alam ni Jesus na kailangan niyang mag-reproduce na kung ano yung ginagawa sa kanya ng kanyang ama ay maipamanagin niya sa mga lugar niya. Nais ko po tumingin sa dali dito. The greatest leader of all time ay walang iba kundi si Jesus. Nung kanya sinabi 2,000 years ago ay nag-inspire sa bilyon-bilyong tao at hanggang ngayon ang kanyang influensya ay nananatili. He is the greatest leader of all time. Kung ginawa ni Jesus ito, bakit hindi tayo? Bakit hindi tayo magiging interesado na kung ano yung ginawa ng Panginoon sa iyo, sa iyo, sa iyo, sa iyo, sa ating lahat, ay maisali natin sa inyo. May dahilan tayo? Meron. Meron. Pero bakit natin pinag-uusapan si Moses at si Josue? Dahil sila rin may dahilan para tumanggi. Pero tinayo nila yung ilusang nila po. Sa akin natitirang 6 minutes, yung binasa ni Ate Ana kanina, Mark chapter 10. Tingnan niyo Mark chapter 10. Pwede po ba mag-amen as an encouragement to me? Amen. Amen. Sa likod po. Okay. Mark chapter 10. At dito tayo magtatapos sa aking natitirang 10 minutes. 7. Mark chapter 10.
Kung makakalusot, lulusot. Okay. Mark chapter 10, verse 33. Pupunta tayo ngayon sa Jerusalem kung saan ang anak ng tao ay pagkakalulog sa mga punong pari at sa mga tagapagturo ng kautusan. Siya hatulan nila ng kamatayan at ibibigay sa hintil. Siya ay kanilang hahamakin, duduran, hagupitin at papatayin. Ngunit pagkaraan ng 3 araw, siya muling magbubuhay. Okay, sa mga matagal na dito, tanong ko sa inyo, ang kamatayan ba ni Jesus ay nakahula sa Old Testament o hindi? Sinabi na ng mga propeta na si Jesus ay mamamatay, paghihirapan, pagkaraan ng 3 araw, siya magbubuhay ulit. Sinabi ni Jesus kung paano si Jonah ay 3 araw at 3 gabi sa tiyan ng isda, ganoon din ang anak ng tao. Nakahula na sa Bible na siya ay pahihirapan isang araw. Pero tingnan niyo number 1. The point is this. Si Jesus, number 1, Jesus chose to suffer. Jesus chose suffering. Mali yung sentence, ano? Jesus chose suffering than you. Mas pinili niyang maging servant of God kaysa tamasahin niya yung papuri ng ibang. Ang sabi niya doon sa kanyang panalangin, kung maaari ay alisin mo yung saro ng paghihirap na ito, pero huwag yung kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang masunod. Ang sabi ng isang talata sa Bible, hindi na parito ng tao para paglingkuran, kundi para maglingkur. Ang sabi ni Jesus, pag pupunta kayo sa may handaan, huwag niyong piliin ang pinakamahalagang upuan. Huwag kayong magmalaki. Pero he has the capacity. Sabi ng Colossians, he is the exact representation of God. Si Jesus ay Diyos, pero hindi niya sinamantala yung privilege na yun, kundi siya ay naging parang alipin. At sinunod niya yung kalooban ng Panginoon. Hindi niya hinangad yung papuri ng ibang tao. Pinili niya ang suffering. Now, tuloy po tayo. Mark chapter 10, verse 43. Mark 10, doon pa rin. Sabi dito, verse ano muna? Verse 35. Lumapit kayo sa mga anak ni Zebedeo. Okay, tungkol pa rito sa gusto nila na sila ay maging mataas sa rango ng mga alagad. Tatabi daw kay Jesus sa kaliwa at kanan. Pero sabi dito ng Panginoon, tingnan niyo yung verse 42. Verse 42. Kaya pinalapit ni sila ni Jesus at sinabi, alam ninyo ang mga itinuturing na pinuno ng hentil ay namumuno bilang Panginoon sa kanila at ang kagustuhan ng mga nasa kapangyarihan ang siyang nasunod. Verse 43, ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na nais maging dakila ay dapat maging lingkod ninyo. Number 2, he seek to serve than to rule. He seek to serve than to rule. Tingnan niyo yung character ng Panginoon, ano? He chose to suffer, he chose to serve. At yung binasa ni Ate Ana kanina, verse 46. Dumating, nakikinig mo ba? Verse 46, dumating si Jesus sa Jericho, nang papaalis na siya kasama ang kanyang mga alagad at marami pang iba, may nadaanan silang isang bulag na nakaupo sa tabi ng daan at nagmamalimos. Siya si Bartimeo na ang Timeo. Nang marinig ng bulag na ang nagdaraan ay si Jesus ng taga Nazaret, sumigaw siya na sumigaw, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Pinagsabihan siya ng mga tao naroon upang tumahimik, ngunit lalo siyang sumigaw, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Tumigil si Jesus at kanyang sinabi,
dalhin nyo rito siya. Ano ang ibig sabihin mo? Number 3, he noticed the less privilege. Ano yung number 1? He chose to suffer. Number 2, he chose to serve. And number 3, he noticed the unnoticeable. Tingnan nyo, sana mag-sink in sa atin, sa ating pagtatapos. Sana mag-sink in. Leader ang Panginoon, pumili siya ng 12, pero ganito siya mag-isip. Ganun siya mag-isip. Ha? Narinig ba kayo? Ganun siya mag-isip. Hindi ko hahangarin yung karangalan, hindi ko, pipili ko pa maglingkod. At kung meron mang hindi kapansin-pansin, papansinin ko. Yung iba, ang gusto nila maging Lord over people. Gusto nila maging sikat, gusto nila maging papalapakan, titingilain. Pero ako, sinasabi ni Jesus, mas papansinin ko pa yung mga hindi kapansin-pansin ng iba. Ano siya mag-isip? At yun ang kanyang isinalin sa kanyang 12 at naging 11 lagay. Sana ganoon tayo mag-isip. Mga kapatid, ano sana tayo mag-isip? At yun ang isasali natin sa mga susunod na henerasyon. Sa mga kabataan, required kayo na sumama at umaten sa youth fellowship. Hindi para kayo parusahan o pahirapan at kuhanin yung schedule ninyo. You are the next in line leaders. Kayong mga kabataan. Ang mga magtuturo sa leadership ay mga elders. At kung ano ang ibinigay sa amin ng Panginoon, gusto namin maibigay sa inyo. Mga magulang, makipagtulungan kayo sa mga leaders ng church. Ang mga anak ninyo, baka napapabayaan ninyo. Baka napapabayaan ko. Kayo ang next in line leaders. At kung ano ang isip ng Panginoon, yun ang gusto namin i-transfer sa inyo. Kung ang Panginoon hindi naghahangad ng papuri, yun ang binibigay namin sa inyo. Magsimula kayong maglinis ng church, maglinis ng CR, huwag kayong mahal ng papuri ng tao dahil doon kami nagsimula sa paglilinis ng CR. At yun ang gusto namin ibigay sa inyo. Learn to be a servant like Christ. Like-minded. Yung Christ-minded life ang ibigay natin, ipasa natin sa iba. Huwag tayo pumunta rito para mag-dress to impress. Yes, bigay niyo yung best niyo sa Panginoon, pero huwag tayong magpasikap, huwag tayong magpagalinan. Narito tayo para maglingkod sa Panginoon at sa bawat isa. Kung meron kang planong mag-backslide, kung may plano kang isang araw ay bahala na kung titigil ako o hindi. Kung may plano kang ganun, sinasayang mo lang ang oras mo. Mas maganda ngayon palang mag-desisyon ka na kung ikaw'y susunod sa Panginoon o hindi. We are not playing cards. Hindi tayo gumagawa ng sugal na bahala na kung ano mangyari. Ang gusto natin dito, hanggang pagbabalik ng Panginoon, makasama tayo nila. Amen mo ba? Amen mo ba? Let's pray. Panginoon, sa oras po ito, maniwala po sana ang inyong bayan, ang Crossover Church. Maniwala sana, makumbinsi sana sa iyong mga salita na pinag-aralan namin ngayon sa pangalan ni Jesus. Praise God, praise God. Tayo po natin sa presensya ng Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po ay darako sa ating pong communion, sa itong sabay. Sige po. Inaanya ko po yung aking verse po. So, alam naman po natin yung sistema ng
Magsisimula po sa likuran, yung pagguha, hanggang sa mga ating po sa harapan. And ang encouragement po namin and reminder, ang communion po ay hindi po nililimitahan dahil sa mga yung talaga nakakaunawa ng mga kahulugan nito. Ini-encourage din po namin ang bawat isa na halimbawa may mga bago lang or nagbabalik. And nare-realize at nagkakaroon po kayo ng reflection na ang banal na espiritu po ay kumikilos sa inyo. Kinukonflict kayo na meron po kayong o tayo ng mga nagagawang kasalanan. It is a sign na mag-partake po. Kasi yung Holy Spirit yung nagdala sa inyo dito, hindi po kayo basta na imbitahan lang or nagbalik. Ang banal na espiritu po ang kumikilos at ito po ay isang maganda na senyales din siguro na kilalanin natin ang ginawa ng Panginoong Jesus dahil hanggang ngayon sa panahon natin ang banal na espiritu for us. Kumbaga in-offer ng Lord ang kanyang dugo, ang kanyang buhay para sa ating lahat. Huwag po sana tayo mag-hesitate na lumapit kung kayo po ay bago o nagpapatuloy na umatin sa church na ito. Nakikita po natin yung kahalagahan, ang kagandahan, ang kaligtasan na ibinigay sa atin ng Diyos. We encourage you to take part sa ating pong community. Sige po, bago po ako mag-short exhortation, sige po, pwede na po tayong kumuha sa kanyang mga disciple. And naniniwala po ako, ito pong bagay ng communion, isa pong investment din sa ating Panginoon Diyos. Na siya po ay nagpasa ng isang sakramento, si Jesus mismo ang nag-invest nito sa kanyang mga disciples. At patuloy na nangyayari hanggang sa tanong po natin ngayon. Hanggang sa kahit hindi declare o para self-proclaim lang si Paul. Pero kapag in-anoint, in-appoint siya ng Panginoon Diyos para maging disciple. Ito po yung sinabi ni Apostle Paul sa 1 Corinthians chapter 10 verse 11. At ganito rin po siya, nag-i-invest sa atin. Pinapasa niya, pinatanggap. Sabi po dito sa 1 Corinthians chapter 11 verse 23. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon. May tinanggap siyang turo at ibinibigay ko naman sa inyo. Ipinasa sa atin. Noong gabing siya ay pagkanulo ng Panginoong Isus ay tumungkot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Matapos maghapunan, tumungkot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtitipay ng aking dugo. Inumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alala sa akin, sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, pinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagbarito. Ang pag-alala na ipinasa po ng Panginoong Jesus kay Pablo ay hindi lang sa kamatayan, hindi lang sa pagpapatawad ng ating mga kasalanan, kundi alalahanin din natin ito hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoong Jesus. Ito po yung sinabi niyang bagong tipan, new covenant. Kung paano sa Old Testament ay maraming covenant of course, covenant of Noahic, Davidic, Abrahamic na nagde-demand ang Diyos ng full obedience. Ngayon, ito yung new covenant na si Jesus lang ang nakagawa. Full obedience. Ito na ngayon, ipinapasa na niya sa atin yung kanyang ginawang pagsunod sa layon ng Panginoong Jesus. Dahil wala isa man sa atin makasunod. Hanggang sa Old Testament, nagpinang lahat. Pinadala niya ang Panginoong Jesus para gampanan, ganapin ang lahat ng kautusan ng nasusulat sa banal na kasulatan sa Old Testament. At ito yung pinapasa niya sa atin, yung finished work. And let us be grateful sa tinatanggap, ipinapasa sa atin ng Panginoon. And kung paano ipinasa kay Pablo sa mga disciple, ganun din sana natin maipasa kung kahulugan, kung pag-alala natin sa kamatayan at muling pagbabalik ng Panginoong Jesus. Yun yung challenge niya nila eh. Magkaroon tayo ng compassion, hindi lang sa ating church na mag-produce ng leaders, kundi maipasa natin yung message ng gospel. Dahil may paparating na biyaya in the future. At yun po ipagbabalik ng Panginoong Jesus. Kung naunawaan po natin ang kahulugan ng communion, ang pagpipira-piraso ng Panginoong Jesus, ng kanyang ng tinapay, ang symbolize yung katawan niya, yung kanyang dugo na ating inumin, take up the challenge. Mag-invest tayo, ipasa natin kung ano yung binibigay sa ating Panginoong Jesus. So ngayon po, sa ating pong pagkain at pag-inom, pangunahan ko po muna tayo sa ating may simple na lang.
Hallelujah, Jesus. Panginoon, salamat po sa pagkakataon na binigay niyo po sa amin na makibahag. Thank you for the blessing of communion. Ito po ay isang paalala sa amin ng inyong dakilang pagmamahal, ng inyong dakilang sakripisyo para sa ikakapatawad ng aming mga kasalanan at iligtas kami sa bunga ng kasalanan ito, Panginoon. Ito po yung kamatayan, Panginoon. Kayo po ang sumako. Kayo po ang pumalit sa amin na dapat na nararapat sana sa amin na puot at galing ng Diyos. Kayo po ang lahat kumuha ng sakit. Kayo po ang lahat ang kumuha ng kabigatan. Magiging bunga pa, Panginoon, ng kasalanan na meron sa amin, Panginoon. Salamat po na kayo po ay nagkatawang tao, bumaba sa amin, at tumugon sa misyon, sa layunin ng Diyos, na ganapin ang lahat na nasusulat sa batas, sa kasulatan, para ito po ay ipasa sa amin. Pagkamat hindi kami karapat-dapat, pero ito po yung inyong layunin na kami muli magkaroon ng koneksyon, ng relationship sa inyo, Panginoon. At ito pong bagay na ito, Panginoon, ay hindi sana namin tingnan ang maliit na bagay na dahil ang naging kapalit nito, Panginoon, yung buhay, Panginoon. Salamat po sa umagang ito na sa pakikibahagi namin, pinaitulutan niyo po ang bawat isa. Thank you for the Holy Spirit, for the conviction. Pinapakita niyo po sa amin na kami makasalanan, nagkakasala ka. Pero Panginoon, hindi na po katulad ng dati na inaalagaan namin ang mga kasalanan ito. Iniyakin niyo po ito sa liwanag upang kami magsisi, lumapit, kilalanin ang ginawa niyo po sa puso, Panginoon. Salamat po. Patuloy po namin hinihiling sa inyo na tulungan kami makilala at lubusang kilalanin pa ang kalugan at ang layunin ng inyong kamatayan at ng inyong muling pagkabuhay. Salamat po sa kapatiran, salamat po sa Diyos na ito. Dinadala niyo po kami dito isa-isa, hindi para lang tumanggap ng salita niyo, hindi lang para kami ay magbigay sa inyo ng mapuwid pagsamba, kundi para makipag-isa, makipag-commune sa inyo. That's the greatest investment na ibigay niyo po sa lahat sa amin, sa inyong mga disciples, Panginoon. Na kayo po ay naging willing ka, Panginoon, na makipag-isa sa amin, na makasalanan, na mahirap sumunod, na may katigasan ng ulo, Panginoon. Pero hindi po kayo nag-alinlangan na mag-invest sa amin, Panginoon. At nawa nga po, Panginoon, sa aming pag-take ng communion, ma-realize namin, Panginoon, na kayo po ay babalik. Meron kang mission na iniwan sa amin. May you help us to live each day the power of your resurrection, Panginoon. Kami inyong pinatawag, kami inyong pinili, kami inyong tinawag, kami inyong dinala. Kami patuloy niyo pang sasamahan, Panginoon. Salamat po sa inyong dugo na dumaloy sa krus ng Kalbaryo para sa paglilinis sa aming mga kasalanan. Salamat po sa inyong katawan, nagkapira-piraso, upang patuloy kami na mabuo, Panginoon, sa harapan. Salamat po sa aming pag-take ng aming communion. Kinikilala po namin ang dakilang gawa, covenant of redemption na naset na from the beginning of time, Panginoon. Salamat po. Kayo po ang patuloy na mapupurihan, mapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Atin po ang sabay-sabay na kalingin. Amen. See